Hinahabol ako ng mga armadong lalaki. Gusto nila akong patayin eh. Ah, pwede bang sumama na lang ako sa'yo? Wala na akong mapupuntahan eh. Ayaw ko nang bumalik sa pinanggalingan ko. Sige na, isama mo na lang ako sa inyo. Pwede kang sumama sa akin. Basta walang sisihan. Isa akong manananggal. Maraming beses na akong nakapambiktima at nagagawa kong pumatay ng tao ng walang awa. Pwede nating pagsaluhan tong bangkay na dala ko para naman huwag kang mailang sa akin. Magandang araw Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Betong. 38 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2005 sa isa sa mga liblib na bayan sa Pasay City. Sabi nila, mababangis na aswang daw ang mga Hilonggo. Sila kasi yung tipong nananakit na para lang makapambiktima. Alam ko namang hindi ako naniniwala sa mga ganoon, pero hindi ko din naman ine-expect na magagawa ko sa aking sariling paniwalaan ng tungkol sa kabangisan nila nang aksidente kong makasalamuha ang ilan sa mga kalahi nila. Hindi ko inisip na magaling sila sa pagpapanggap, lalo na sa paraan ng pagkakatay. Isang magaling na matador si Mang Donato. Malapit ko siyang kaibigan at maraming alam tungkol sa aswang. Katunayan niyan, binusog niya ako sa mga kwentong kababalaghan na siguradong kapupulutan ko ng aral. May mga kwento siyang nakakapagpatunay na ang mga aswang ay talagang hayok sa laman ng tao o kung hindi man ay sa lamang loob. Anya, kapag may narinig kaming huni na tiktik sa paligid ay dapat kabahan na kami. Mababangis na aswang umano iyon mula sa Iloilo. Ako naman ay naniniwala sa mga nasabing nilalang pero hindi naman natatakot. Para sa akin, hindi dapat ikatakot ang mga kagaya nilang napag-iwanan na ng Panginoon. Mas makapangyarihan pa siya sa kung sino mang nilalang na likha ng dilim. At hindi dapat katakutan, lalo na't ang buhay sa mundo ay may hangganan. Kung mamamatay tayo, ay ganun din namang mamamatay din sila. Yun nga lang, alanganin tayo habang nasa mundong ibabaw. Ingatan natin ang ating mga sarili at ilayo sa kapahamakan. Dahil hindi natin alam kung ano ba ang posibleng tumatakbo sa kanilang isipan. Bagong dating pa lang ako sa aming baryo, kaya sabi ni Mamay ay lapitin daw ako sa mga aswang. Kailangan kong layuan ang mga kagaya nila kung ayaw kong mapahamak. Tanging kay Mang Donato lang ako naging malapit. Sa palagi naming pagkukwentuhan, ay alam ko na kung sino ang pinagdududahang aswang sa mga naninirahan doon. Mabuti na lang, itinuro niya sa akin ang mga katangian ng aswang at kung saan sila nakatira. Isang biyudo si Mang Donato at walang nakakaalam nun. Ang sabi niya lang kasi sa mga taong nagtatanong ay may asawa at anak siya na sinasadya daw niya talagang sabihin sa mga taong masyadong interesado sa buhay niya. Dati, kapag may nakikita siyang may sakit, ay palihim niya itong ginagamot. Dahil raw kasi may isang matandang babae ang basta na lang lumapit sa taong ginagamot niya na para bang naninibago sa karamdamang iniinda nito. Bali yung lalaking yun ay natuhog sa kawayan nang mahulog mula sa pagpuputol at pagkuha ng kawayan. Saktong ang kanyang paa talaga ang natuhog. Kaya dali-daling tinulungan ni Mang Donato ang lalaki para makauwi pa sa bahay nito. Buti na lang talaga at napadaan siya doon. Kung hindi, malamang ay kinatay na ang kawawang lalaki ni Aling Mela.
ang kinatatakutang aswang sa aming baryo. Nag-aaral pa ako noon kaya hindi ko na sinubaybayan ang mga nangyari noon. Inakay daw ni Mang Donato ang lalaking magbubukid pa uwi sa tahanan nito. Hindi nila alam na sinusundan pala ng aswang ang bawat patak ng dugong na iiwan sa lupa. Pagdating sa tahanan, agaran niyang ginamot ang lalaki at naalarma nang makarinig ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Nang sumilip siya, isang malaking baboy ang kanyang nakita. Nanlilisik ang mga mata nito at parang walang balak na umuwi sa lungga nito ng gabing yon nang walang nahihilang biktima na maaari nitong makatay. Matapang na lumabas si Mang Donato dahil medyo kabataan pa niya noon ay malaki at matikas ang kanyang katawan. Siya yung tipong walang inaatrasang laban. Noong mga panahong iyon, palagi siyang may dalang buntot pagi na ginagawa niyang pangontra sa mga aswang na nagnanais atakihin siya. Kaya naman iyon din ang kanyang inilabas nang mapansin niyang naglalaway ang malaking baboy habang nakaabang sa labas ng bahay. Humihingal ang baboy tsaka nagbago ng anyo sa harapan ni Mang Donato. Ibigay mo na lang sa akin ang lalaking may sakit at hindi na kita idadamay. Akala mo ba basta ko na lang yung gagawin? Matapang na sagot ni Mang Donato habang tumatawa. Buhay ng tao ang kanilang pinag-uusapan, kaya hindi ito basta laruan na pwede na lang biktimahin ng aswang anumang oras niya gustuhin. Naging hudyat ito para sa kanilang paglalaban. Umangil ang aswang at inatake si Mang Donato. Pinagkakalmot siya ng nilalang na kaagad naman niyang naiwasan. Ang kanyang buntot pagi naman ay iwinasiwas niya at saka pinaghahampas sa nilalang na gigil sa kanya. Maliksing kumilos si Mang Donato kaya nagagawa niyang makapagtumbling nung una. Dati kasi ay kasali siya sa gymnastic si Mang Donato, kaso lang hindi siya nakapasok sa Olympics kagaya ng kanyang pangarap. Sinaktan ni Mang Donato ang aswang at nagawang puruhan. Ito ang dahilan kung bakit nanghina ang aswang hanggang sa magawa niya itong magapi. Isang hindi makakalimutang atungal ang pinakawalan nito bago pa man niya makitla ng buhay ang aswang. Napagtanto niyang si Aling Mela pala ang aswang nang magbalik ito sa dating anyo. Matapos niyang matalo ang aswang, dahil patay na ito ay hinila niya ang bangkay ng aswang papunta sa sapa at doon sinilaban. Hinayaan niyang lamunin ito ng apoy. Nang matuklasan naman ng asawa ni Aling Mela na si Mang Doming ang sinapit ng asawa, mas naging mabagsik ito kay Mang Donato. Mas matanda ng 10 taon si Mang Doming kaysa kay Mang Donato. Ang anak naman ni Mang Donato ay bata lang ng 5 taon kay Mang Donato na si Elvira. Maganda si Elvira at nakakaakit ang taglay nitong alindog. Walang sino man ang mag-aakalang magkakagustuhan sila hanggang sa manlumo din si Mang Donato nang malamang sina Mang Doming at Elvira ay kaparehong may lahing aswang. Nilayuan ni Mang Donato sa Elvira kahit palabis silang nagmamahalan. Masasabi ko nga lang na huli na ang lahat dahil nagniig na sila at naging isa. Dito nagsimula ang pagiging malayo ang loob ni Mang Donato sa bawat kababaryo namin na walang ibang ginawa kundi ang humingi ng tulong sa kanya. May nakapagsabi sa akin na nahawaan daw si Mang Donato, ngunit ano ba talaga ang totoo? Mahirap naman kasing manghula, lalo na at alam naman nating may mga bagay talaga na kailangan nating tuklasin muna ang pinagmulan bago natin husgahan. Nakailang panggagamot pa si Mang Donato bago niya pinasok ang pagiging matador. Nakauwi na ako ng mga panahong yon mula sa pag-aaral. Hindi man ako nakapagtapos,
nakahanap naman ako ng matinong trabaho. Dito nga kami nagkasama ni Mang Donato sa isang katayan. Malaki ang kanyang katawan na marahil batak sa pagtatrabaho. Kaya niyang pumasan ng 70 kilos na baboy, kaya kinatatakutan siya ng lahat. Hindi naman nangingialam si Mang Donato. Yung presensya niya lang talaga ay lubos na nakakatakot. Mas lalong nahindik ako sa kanya nang mapansin kong nasugatan siya mula sa pagtatadtad ng iilang karne. Mabilis pa sa 4:00 sumirit ang kanyang sariwang dugo sa stall kung saan siya nakatoka. Maraming dugo na din ang nawala, ngunit kalmahan lang ang ginawa ni Mang Donato para mapaghilom ang kanyang sugat. Saksi ako kung paano niya dinilaan ang kanyang sugat hanggang sa mabasa na ng kanyang lawi ang dinaanan ng patalim. Ikinagulat ko ang biglang paghilom ng sugat. Agad-agad na para bang walang anumang nangyari. Kaya doon na ako nagduda na hindi na siya normal na tao kagaya ng dati. Dahil sa hirap ng buhay sa bayang aming kinaroroonan, kinailangan naming doblihin ang kayod. May natagpuan kaming lupa na pwede naming gawing sakahan at tamnan ng mga gulay. May maliit na bahay na ginawa si Papang na pwedeng tirhan para hindi na sila kailangan pang lumayo sa amin tuwing Sabado at Linggo. At may mga kapitbahay pa kami sa tapat dahil may iilang pwesto na din doon at nagtitinda. Sa tansya ko, 3 pwesto ng tindahan ng magkahilera sa harap ng aming bahay. May nagtitinda ng sari-sari, kape at tinapay, mga kakanin, isda, gulay, bigas at iba pang pangunahing pangangailangan sa bahay. Sa likuran naman ng aming sakahan, kaya talagang komportable na kami sa paggalaw dahil malapit na lang ang lahat ng mahahalaga sa aming paghahanap buhay at hindi na kami lalayo pa. Kapag nakakalabas naman ako sa katayan, ay nadadaanan ko si Mamay at nahahatdan ng karne. Minsan, sumasama sa akin si Mang Donato. Gusto niyang makita at mapasyalan na din ang lugar namin. Hindi ko akalaing kaaway niya pala si Aling Rachel na nagtitinda ng tinapay. Unang dating pa lang nila ay ang sasama na ng kanilang tinginan. Para bang wala silang ibang alam gawin kundi ang atakihin kaagad ang isa't isa. Halos hindi ko nga sila hinihiwalayan ng tingin sa takot na atakihin ni Mang Donato ang babae. Siyempre hindi na pwede sa panahon namin ang manakit ng babae. Gusto kong tanungin si Mang Donato kung bakit galit na galit siya kay Aling Rachel. Pero hindi ko na ito isinatinig pa. Mas nauna akong isiping baka may nakaraan ng dalawa na ayaw ng balikan pa. Pinatuloy ko si Mang Donato sa aming bahay. Nilibot niya ang kabuuan ng aming tahanan. Ewan ko ba, labis akong nanibago sa kanya ng mga panahong iyon para kasing kinakabisado niya ang aming lugar. Gusto ko man siyang sawayin ay hindi ko na nagawa ng tawagin ako ni Mamay papasok sa aming kwarto at kakausapin daw ako ni Papang. Humingi ako ng paumanhin kay Mang Donato at nagmamadali akong tumalima. Pumasok ako sa kwarto at hinanap si Papang. Naabutan ko siya sa aming kama at hinahalungkat ang kanyang kulay pulang kahon. Bata pa lang ako ay alam ko nang ang kahon na iyon ay may mahahalagang mga bagay na tanging si Papang lang ang pwedeng humawak. Ngunit ng mga sandaling yon, nagulat ako nang tawagin niya ako at ipakita ang laman ng kahon. Ito ay mga kakaibang bagay na dapat daw pag-ariin ng isang santiguar. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang aking isasagot. Simulat sa pool, ngayon ko lang narinig ang tungkol sa mga taong tinatawag na santiguar. Sila ang mga albularyo na nakikipaglaban sa mga aswang para wag nang maghasik pang lalo ng lagim. Namangha ako. Ipinakilala sa akin ni Papang ang buntot pagi, tansong punyal, libreto,
langis at iba pang pangontra. May isang interesanteng bagay siyang ipinakita sa akin. At ito ang isang kulay puting bato na kailangan daw lunukin ng isang santigwar kapag nakikipaglaban siya sa aswang. Tataglayin niya ang lakas at bilis na mayroon ng mga aswang. Ngunit mananatili siyang tao at hindi kailanman mahahawaan ng pagkaaswang. Natutuwa man sa mga ipinapakita ni Papang, ay sinabi ko sa kanya na baka pwedeng mamaya na namin yun pag-usapan. May bisita kasi ako at baka naiinip na sa kakahintay. Tumango si Papang at sinabing naiintindihan niya naman ako. Lamang, kaya niya ipinakita sa akin mga bagay na iyon na ginagamit ng mga santigwar ay dahil malakas ang pakiramdam niyang ang aking bisita raw ay isang aswang. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Parang imposible naman yata. Para sa akin ay mabuti naman si Mang Donato at wala akong nakikitang sintomas na siya ay isang aswang. Sa pagkakaalam ko, takot sa bawang at luya ang mga aswang. Pero kumakain naman si Mang Donato ng mga pagkaing ayaw na ayaw ng mga aswang. Tsaka hindi siya natatakot na mabilad sa init ng araw o kung nakakarinig ng matinis na tunog ng walis tingting. Alam ko naman na madaling hulaan ang mga ugali ng aswang. Kaya lang, sa pagkakataong ito ay hindi ko alam kung bakit parang wala akong napapansin kay Mang Donato sa kabila ng mga paalala ng aking Papang. Gayunpaman, tinanggap ko ang bagay na ibinigay sa akin ni Papang. Anya, anumang oras na kailanganin ko ito ay pwede kong magamit ang mga bagay na ibinigay niya. Nagpasalamat ako kay Papang at nagpaalam na sa kanya. Nababalikan na ang aking bisita. Alam kong naiinip na ito ngayon kaya naman marapat lang nabalikan ko na kaagad si Mang Donato sa labas. Naabutan kong dudungaw-dungaw sa bintana si Mang Donato. Masama ang tingin sa katapat na tindahan. Napakamot ako sa aking ulo at nilapitan siya. Inaya ko siyang magpunta sa bukid. Naglakad na ako at nagpatiuna sa kanya. Ewan ko ba, habang naglalakad kami, kakaiba ang nararamdaman ko. Parang may mga bagay akong napapansin na hindi naman binibigyang halaga ni Mang Donato. Habang papalayo kami sa bahay, papabilis lalo ang kaba ko. Nariyan ang pamilyar na pakiramdam na may nakatitig sa akin at sinusundan ng bawat galaw ko. Bigla tuloy akong kinilabutan. May pakiwari akong may mangyayaring masama kapag nagpatuloy ako sa pagiging manhid sa lahat ng nakapalibot sa akin. Kaya naman ay dahil doon, bigla akong hinarap si Mang Donato at pinagmasdan. Nagulat ako nang makitang seryoso ang kanyang muka at animoy malalim ang iniisip. Nakikita ko ang marahas niyang paghingal na hindi ko alam kung bakit nangyayari sa kanya. Hindi naman kami tumakbo at wala din kaming dinaanang mahirap na kalsada. Ito ang dahilan kung bakit habang nakatingin ako sa kanya ay bigla akong kinilabutan dahil parang may pinaplano siyang masama. Bago pa man niya ito magawa, ay inunahan ko na siya sa pamamagitan ng pagtanong kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Bigla siyang ngumisi sa aking harapan. Maya-maya pa, inabot niya ang aking kamay at nagtatakang napatitig ako sa kanya. Wala akong nagawa kundi ang mapaatras para mapalayo sa kanya. Alam kong sa mga oras na iyon ay may nangyayari ng kababalaghan kay Mang Donato. Kitang-kita ko kasi ang pagbabago ng kanyang mga mata mula sa pagiging normal hanggang sa maging katulad ito sa mga mata ng pusa. Ilang saglit lang, nasindak ako nang makitang biglang nagbago ang anyo ni Mang Donato. Kasing bilis ng kidlat itong nagkaroon ng mahahabang pangil. Ang kanyang mga kuko ay nagsipaghaba.
samantalang ang kanyang balat ay naging purong mabalahibong itim. Nanginginig sa takot na naging malikot ang aking mga mata at naghanap ng pwedeng malusutan para makatakas. Ngunit mariin niyang sinabi sa akin na hindi naman daw niya ako sasaktan. Balak niyang ibigay sa akin ang kayamanang namana daw niya sa kanyang mga kaanak. Napakunot noo ako at naitanong sa kanya kung anong klaseng pamana yon. Pero humalakhak si Mang Donato, sabay sabing isa daw na kakayahan at kapangyarihan ang maaari kong matanggap kung sakali mang magkakaroon ako ng pagkakataong kuhanin ng bagay na ibibigay niya. Nang makita kong ngumanga siya at mukhang may inilalabas sa kanyang bibig, nahintakutan na ako. Umatras ako at dinukot sa aking bulsa ang puting bato na ibinigay sa akin ni Papang. Walang sabi-sabing nilunok ko yun at naghintay na umepekto ito sa aking katawan. Alam ko na kapag taglay ko ang mga kagamitang mula kay Papa, mananatili akong ligtas. Habang pinagmamasdan ko kasi si Mang Donato, parang nakikinikinita ko na ang mga bagay na inilarawan sa akin ni Papa. Nakikita ko na ang mga ebidensya ng kanyang pagiging isang aswang. Sa pilitang iniabot niya sa akin ng itim na bato, kaya wala akong nagawa kundi tanggapin yun. Ganoon na lang ang pagkagulat ko nang bago pa man sumayad sa aking palad ang itim na bato, ay basta na lang itong tumilapon palayo at animoy na magnet pabalik kay Mang Donato. Ang kaninang nakangising mukha niya ay napalitan ng pagkairita. Maya-maya ay pangangalit ng mga bagang hanggang sa mapalitan ulit ng matinding silakbo ng galit na mukhang kanina pa niya pinipigilan. Imbes na lapitan niya ako at kausapin, ay basta na lang akong napaiwas nang ikakalmot na niya sana ang kanyang mga kamay sa aking muka. Hindi makapaniwalang pumikit, dumilat ako. Hindi ko alam kung bakit napakabilis naman yata ng reflexes ko at kay bilis kong nagawa ng paraan ng pag-iwas sa kanyang pagsugod. Dito na ako nagkaroon ng ideyang baka kaya niya ako dinala sa lugar na to para maisagawa ang bagay na gusto niyang mangyari. Nanginginig ang kalamnan na pinaningkitan ko siya ng mga mata. Maya-maya ay muli siyang umatake na labis kong ikinagulat. Lahat kasi ng kanyang mga tira ay nagagawan ko ng paraan kung paano nga ba masasangga nang hindi niya ako magawang patamaan. Mas lalong nanlisik ang mga mata ni Mang Donato at literal na akong sinugod. Wala siyang ibang hinangad kundi ang mahulog pala ako sa kanyang patibong. Mabuti na lang nagagawa kong iwasan ang lahat ng kanyang mga atake. Maraming salamat na lang talaga at basta na lang akong nagkaroon ng pambihirang kakayahan, kaya ako nagagawang maging mabilis at maliksi sa lahat ng pagkakataon. Nang makita kong mukhang nahahapo na si Mang Donato sa pag-atake sa akin, ako naman ang humirit ng iilang ganti para sa kanya. Siyempre ay nagulat ako sa ginawa niya, kaya pakiramdam ko ay tinraidor niya ako. Dumampot ako ng bato at humablot ng baging. Binato ko sa kanya at saka nilatigo na para bang buntot pagi din ang dala ko. Nang makita ko ang sandaling pagkaagaw ng kanyang atensyon laban sa mga bato, sinamantala ko ang pagkakataon at nagmamadaling tumakas. Hindi naman kasi ako ganoon kasama para kalabanin si Mang Donato. Marahil ay nabigla lang ako sa mga ginawa niya. Alam kong hindi niya lang kontrolado ang kanyang sarili, kaya halos mawala siya sa kanyang katinuan habang kinakalaban ang kanyang pagkataong aswang. Mabuti na lang, hindi na niya ako hinabol pagkalipas ng ilang segundo. Hinayaan na niya akong makauwi sa aming tahanan. Pero alam kong simula ng araw na yun ay tuluyan nang nagbago ang tinginan namin sa isa't isa.
Ilang araw din akong hindi pumasok sa trabaho. Natatakot akong magpakita kay Mang Donato, ngunit isang araw, nagpakita si Carlo sa aming tahanan. Isa siya sa malalapit sa amin ni Mang Donato. May dala siyang pagkain. Anya, nagsalo daw sila ng pagkain ni Mang Donato sa trabaho, kaso lang wala daw ako. Kaya naman naisip niyang bisitahin na lamang ako. Wala akong nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang pagkaing ibinibigay niya. Wala din naman akong dapat ikatakot dahil si Carlo naman ito. Kumain kami ng dala niyang pagkain. Hindi ko lang maintindihan kung bakit napaka-weirdo niya habang pinagmamasdan ng pagmuya ko ng pagkain. Animoy sinisiguro niya na naubos ko talaga ang dinala niyang pagkain. Hindi ko na lang siya pinansin. Ngunit umalis siyang kaagad pagkatapos dahil babalik daw siya sa trabaho. Sasabihin na lang daw niya sa aming amo na masama ang aking pakiramdam. Pagkaalis niya, literal na sumakit ang aking ulo. Bumigat ang aking pakiramdam kaya naman dali-dali akong lumapit kay Papang na nagkataong naroon na kaagad naman akong dinaluhan. Sabi ni Papang, ito na raw ang sinasabi niya. Tinangka akong hawaan ng aking mga kaibigan. Nalungkot ako para kay Carlo. Marahil hinawaan na siya ni Mang Donato kaya ako naman ang pinakikialaman niya. Hindi ako mapalagay kaya naman kahit masama ang aking pakiramdam ay nagpunta ako sa katayan. Nagsisimula ng maglabasan ng mga naglalakihang aso na hindi ko alam na alaga pala ng aking mga kasamahan. Nakangingilo ang kanilang mga angil at alulong. Tila ba may nakikita silang hindi namin nakikita. Naabutan kong nagtatawanan sila Mang Donato na tila ba may matagumpay na bagay na nagawa. Alam kong may kinalaman ito sa akin. Kaya naman nangangalit ang mga bagang na sinugod ko sila. Tama nga ako. Nagkanya-kanya sa paghahanda sa aking mga atake ang dalawa na itinuring kong mga kaibigan. Namataan ko sa dikalayuan si Mang Piping, ang delivery guy namin na nakahandusay sa sahig at mukhang wala ng buhay. Ang kanyang tiyan ay wakwak hanggang sa liig. Habang masagana namang dumadaloy sa sahig ang kanyang malapot at mainit-init pang dugo. Napaatras ako at hindi kaagad nakagalaw. Unang pagkakataon kong nakakita ng aswang na literal na umaatake. Ang mga lamang loob ng kawawang si Piping ay nasa bibig pa ni Carlo na mukhang sarap na sarap yata sa paglamon. Inihanda ko ang aking sarili para lumaban. Hindi naman pwedeng basta na lang ako magpapasugod sa kanila kahit walang sapat na dahilan. Kahit aswang sila, wala silang karapatan para idamay ako sa kahayupan nila. Hindi ako nakapiyok ng daluhungin nila ako tsaka pinagkakalmot ng maraming beses. Hanggang sa pakiramdam ko ay magana ang aking pisngi. Hindi ako kaagad nakagalaw. Dinaig ako ng matinding takot nang makita ang mabalasik na pagbabagong anyo ni Mang Donato. Humaba ang kanyang buhok at pumulupot iyon sa akin. Naramdaman ko pa ang ilang parte nun na pumasok sa aking ilong at tenga. Marahil ay para pigilan ang aking paghinga. Nagpumiglas ako at nanlaban sa kamariing sinipa ang kanyang tiyan. Nang tumilapon siya at makawala ako sa pagkakapulupot ng kanyang buhok, ay nagmamadali akong bumalikwas ng bangon tsaka dinamputang may kabigatang sangkalan. Walang babalang ibinato ko iyon sa kanya, dahilan para matamaan ang kanyang muka. Sa halip na sugurin akong muli, ay umangil lang siya kaya naging pagkakataon ko na yon para tumakbo. Hinabol ako ni Carlo sabay bulyaw kay Mang Donato. Kuya Donato, katayin mo na yan. Katayin mo na.
Ngunit hindi na ako nagpadaig sa aking takot. Mas kailangan kong makatakas hanggang sa mapagtagumpayan ko ngang makalayo sa katayan. Nakasalubong ko naman sa daan si Papang na may dalang buntot pagi. Sabi niya, kailangan ko daw tanggapin ang pagiging isang santigwar nang sa gayon ay magawa kong kalabanin ng mga aswang na nagnanais manakit sa akin. Tumango ako kay Papang at sabay naming sinabuyan ng langis ang mga aswang na umaatake sa amin. Nakita ko ng mangisay sina Carlo at Mang Donato, tsaka nag-apoy at kalaunan ay naging abo. Dito ay napatunayan kong maraming ang kakayahan ang mga aswang. Isa na sa kanila ang maging mapagpanggap para makapanlin lang ng tao. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Lakad-takbo ang ginawa ko. Hingal na hingal at halos madapa na ako sa sobrang pagod. Ngunit hindi naman ako maaaring huminto sa takot na mahuli ako ng mga taong humahabol sa akin. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan pa ba ako pupunta. Wala na akong mapagtataguan. Sawang-sawa na ako sa paghingi ng tulong sa mga taong kalaunan ay ipagkakatiwala din naman ako sa mga taong hayok sa laman at gustong sirain ang aking pagkababae. Ako nga po pala si Lisa at nais kong ibahagi sa inyo itong naging karanasan ko noong ako ay dalagita pa lamang. Tagaktak na ang pawis ko ng mga panahong iyon. Maging ang aking buong katawan ay nanginginig na sa sobrang takot. Gusto kong bumunghalit ng iyak ngunit alam ko namang oras na gawin ko iyon ay tiyak na ang kapahamakan ko. Aaminin ko, isa akong babaeng mababa ang lipad. Hinahabol ng mga taong halang ang kaluluwa. Utusan ng mga sindikato at mga taong walang ibang magawa sa buhay kundi ang abusuhin ang kanilang kapwa. Hindi na ako makakaalis pa sa kinasasadlakan kong ito. Lalo na't wala na akong ibang mapupuntahan dahil wala na akong pamilya. Wala na akong kaanak. Mangiyak-ngiyak na naghahanap ako ng lugar na pagtataguan hanggang sa makarating ako sa isang masukal na kagubatan. Hindi ko alam kung anong meron sa lugar na iyon pero kailangan kong makipagsapalaran. Pigil ang hininga ko habang tila tuko na nakakapit sa isang madahong sanga ng puno. Kampante akong hindi makikita roon ang humahabol sa akin, kaya tahimik akong naghintay hanggang sa makarinig ako ng mga kaluskos. Akala ko ay kung ano na. Mabuti na lang, hindi tao ang pinagmumula ng ingay, kundi mula sa mga panggabing hayop na nagsisimula ng gumising sa kalaliman ng gabi. Halos mabingi na ako dahil sa sobrang lakas ng tambol ng aking dibdib. Puno ng tensyon ang paligid. Kagaya ng nararamdaman kong takot para sa sarili. Matinding pagpipigil ang ginawa ko upang huwag makalikha ng ingay nang mapatapat sa kinaroroonan ko ang kahindik-hindik na postura ng taong humahabol sa akin. Nasa 5 sila at alam kong ako ang hinahanap nila. Kung bakit ba ako nakipagkasundo sa kanila. Di sana'y malaya ako ngayon at walang kinatatakutan. Pinaglandas ko ang aking tingin sa isa sa mga kalalakihan. Sila ang mga utusan ng amo kong sindikato na walang ibang ginawa kundi ang pumatay ng tao. Tadtarin ng karne at isilid sa lata na parang kagaya ng mga ibinebenta sa tindahan. Nakalulungkot lang isipin na ako ang tagahila ng mga taong balak biktimahin niya
Kaya naman nang magpunta ako sa kanilang bodega ng walang dala, ako naman ang pinangarap nilang patayin para maisilid sa isang lata. Siyempre ay umangal ako. Hindi pwede ang gusto nila. Ayaw ko pang mamatay at hindi pa ako pwedeng magpakamatay. Kahit wala na akong kaanak, ay gusto kong makita ang kagandahan ng mundo, yung walang malulupit at walang masasama, malayo sa kapahamakan. Muli kong pinagmasdan ang katawan ng isa sa mga kalalakihan, yung nagsisilbing magkakatay nila. Hindi ko maiwasang matakot ng masulyapan ng malaki at mabalahibong katawan nito. May nakasukbit na mga bala sa balikat at may nakataling mabigat na kadena sa leeg nito. May hawak itong palakol na halos kinakalawang na sa kalumaan. Pumikit ako ng mariin upang wag silang mapansin. Ngunit ganoon na lang ang panghihilakbot ko nang may mapansing hinihingal na nilalang sa gilid ko. Damang-dama ko pa ang mainit nitong hininga na dumadampi sa aking tenga. Nanigas ang buong katawan ko dahil sa labis na pangingilabot. Tila ako'y mapapanawan ng ulirat habang nagdedesisyon kung lilingon ba o wag na lang. Ngunit mas nanaig ang una kong desisyon. Kaya naman dahan-dahan akong lumingon at todo ingat na wag akong mapansin ng mga tao sa ibaba. Ngunit ganoon na lang ang panghihilakbot ko nang ang mismong humahabol sa akin ang nasa tabi ko. Paano siya nakaakyat sa aking kinaroroonan? Walang babalang tumalon ako sa aking inakyatang sanga at kumaripas ng takbo. Nanginginig ang mga kalamnan na pinakiramdaman ko ang paligid. Lakad lang ako ng lakad kahit alam kong madilim dahil gabi na. Sa bagay, mas mabuti na ito kaysa sa halos mapugto ang aking hininga dahil sa katatakbo. Hindi ko na kasi nararamdaman ang presensya ng mga humahabol sa akin, kaya malamang nailigaw ko na sila. Pilit kong inaaninag ang daan na aking tinatahak. Umaasa akong may mga mabubuti pang tao sa paligid kung saan pwede akong humingi ng tulong. Kalaunan, nakarating ako sa pusod ng kagubatan. Kahit gabi na, ay maliwanag pa din sa bahaging iyon. Nasisinagan kasi ito ng maliwanag na buwan. Sinigurado kong wala ng ibang tao sa lugar na iyon nang mapagpasyahan kong magpahinga. Pagkatapos ay tahimik akong tumawag sa Panginoon para umusal ng munting pasasalamat dahil nakaligtas akong pansamantala sa mga taong may masasamang binabalak sa akin. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong naupo sa batuhan para magpahinga. Bigla kasi akong dinalaw ng matinding antok, dala ng pagod na hindi ko matanggihan. Nang muli akong dumilat, madilim pa rin, ngunit alam kong hindi na ako nag-iisa. May nararamdaman akong presensya na nagmumula sa isang estranghero. Bumalikwas ako ng bangon at sinubukang tingnan kung sino nga ba ito. Napakunot ang aking noo habang pinagmamasdan siya na seryosong naglalakad papunta sa isang madilim na bahagi ng kagubatan. Pumasok siya doon at nagtagal, kaya bigla akong nakaramdam ng pagkainip. Naisipan kong silipin siya habang nagtatago. Kinilabutan ako ng gusto sa naabutan kong tagpo. Abala ang babae sa pagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan. Hindi ko maintindihan kung bakit gayon na lang kung ako ay kilabutan. Nakita ko kasi kung paano humaba ang dila niya at dinilaan niya ang kanyang mga sugat na kagaya ng sa aso. Nasaksihan ko kung paanong parang mismong naging pambura ang kanyang dila na tinatanggal ang lahat ng sugat sa kanyang balat. Niwala siyang itinira maski isa dahil ang sugat at mga kalmot din sa kanyang likuran
ay nagawang mabura. Hindi ko naman alam na sugatan pala siya. At saka lumabas ng madilim na sulok ng parang walang anumang nangyari sa kanya. Nagkagulatan kami nang salubungin ko siya pagkalabas niya. Sa mababang tinig ay tinanong niya ako, "Anong kailangan mo? Bakit ka narito?" Lumuhod ako sa estrangherang babae at nagmakaawa. "Hinahabol ako ng mga armadong lalaki. Gusto nila akong patayin eh. Pwede bang sumama na lang ako sa'yo? Wala na akong mapupuntahan eh. Ayaw ko nang bumalik sa pinanggalingan ko. Sige na, isama mo na lang ako sa inyo." Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Iiyak ba o matutuwa nang sabihin niyang, "Pwede kang sumama sa akin, basta walang sisihan." Hindi na ako nakapag-isip pa. Basta na lang akong sumama sa kanya kahit hindi ko pa alam kung ano ba ang mayroon sa kanya at nagtungo sa bahay nila. Nagpakilala sa akin ng babae bilang si Ara. Maganda si Ara at maputi. Malamyos ang boses at masyadong misteryosa. Gayunpaman, masaya ako dahil hinayaan niya akong manatili sa kanyang tahanan. Nagsilbi akong katulong sa kanyang bahay kahit hindi naman talaga niya ako inuobliga sa pagtatrabaho. Anya, angkinin kong sa akin ang kanyang bahay at huwag aalis nang hindi niya nalalaman. Magkasama kami sa umaga, samantalang umaalis naman siya sa gabi. Kung saan siya nagtutungo, siya lang ang nakakaalam. Basta pagsapit ng umaga, may dala na siyang sangkaterbang karne na niluluto namin at matyagang pinakukuluan. Tila ba kami nagpipiesta sa pagkain kahit dadalawa lang kami. Nang sumapit ang umaga, pagod siyang natulog na para bang hapong-hapo sa kanyang naging lakad kagabi. Nang sumapit ulit ang gabi, muli siyang gumising. Sa pagkakataong iyon ay tinuruan niya ako ng mga pangunahing galaw kung paano ipagtanggol ang aking sarili. Naging magaan ang pakiramdam ko kay Ara. Naging mas malapit kami hanggang sa naituring ko na siyang para kong kapatid. Lahat ng aking nakaraan ay alam niya. Ang takot at mga pangarap ay sinabi ko sa kanya. Minahal ko si Ara ng higit pa sa sarili kong kadugo. Sa tuwing mag-uusap kami, hindi ko mapigilang mamangha sa sinasabi niyang, "Nagiging interesante sa akin ang itsura ng buwan sa gabi. Tila ba'y nakakaakit na nakakapang-hypnotis mo? Para bang tinatawag ako at binibinyagan." Natuwa naman ako sa sinabi niya. Dahil kagaya niya, ay gustong-gusto ko din ang tumitig sa buwan. Bata pa lang ako ay gustong-gusto ko nang tumingala sa langit. Natutuwa ako sa nagkikislapang mga bituin na tila mga alitaptap kung magbigay liwanag sa aking mga mata. Hindi ko lang lubos maintindihan na noong mga panahong iyon ay iba na pala ang ibig niyang sabihin. Napansin ko lang ang pag-iba ng kanyang mga kilos nang siya ay magpaalam sa akin na normal lang daw sa kanya ang umaalis at humahalos sa kadiliman. Madalas siyang lumabas ng bahay sa gabi at umuuwing masaya sa madaling araw. Ilang beses na niyang ginagawa iyon at hindi ko mapigilang mag-alala. Baka kasi kung ano ang mangyari kay Ara kapag nagtagal siya sa labas. Baka saktan siya o pagkatuwaan ng mga tao at husgahan. Hindi siya nahiya nang sabihin niya sa aking, "Isa akong manananggal. Maraming beses na akong nakapambiktima at nagagawa kong pumatay ng tao ng walang awa." Napayuko ako at sinabi sa kanyang, ako man ay isang kriminal.
Isa akong taong kinakasangkapan ng mga taong halang ang kaluluwa para makahatid ng biktima sa kanila. Ngumiti siya sa akin, sabay-sabing wala daw akong dapat na ipag-alala. Pareho lang daw kami at hindi niya ako dapat husgahan. Magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa at wala na akong iba pang hinahangad kundi ang tumanda kasama niya. Lahat ng paalala ko ay pinakikinggan ni Ara. Ngunit nginingitian niya lang ako bilang ganti. Natatakot kasi ako na baka saktan siya ng mga tao oras na malaman nila ang totoo tungkol sa kanya. Itinakda ko na ang sarili bilang tagabantay niya kahit hindi ko man magawang ipagtanggol ang aking sarili. Palagi akong pinagsasabihan ni Ara na huwag mag-alala. Hindi raw ako dapat mabahala sa kanya dahil kaya niya naman daw ang kanyang sarili. Sanay na siya sa hirap at pagtatago sa dilim. Sanay na siya na sumusuong sa panganib. Kahit nagdadalawang isip ako sa kanyang sinabi, pinili kong maniwala dahil alam kong hindi naman siya masamang uri ng aswang. Karamihan sa kanyang pinapatay ay ang mga taong walang ibang magawa sa buhay kundi ang maging pasakit sa kapwa-tao. Sa madaling salita, ang kanyang mga biktima ay mga taong abusado. Hinihimay daw niya ang mga lamang loob ng mga ito at nilalantakan ng sariwa sa paniniwalang kaya niyang mas maging malakas bilang aswang. Sa katunayan niyan, ipinakita niya sa akin ang kanyang itsura habang nagbabago ng anyo. Ipinakita niya sa akin kung paano niya ibigkas ang isang ritual na gawain daw talaga ng mga aswang kagaya niya. Habang nagsasalita, isinasabay niya ang pagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan na tila ba sinasadyang pakintabi ng kanyang malaporselanang balat. Maya-maya lang, nagulat ako. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbabago at nakahihindik na. Tinubuan siya ng mahahabang pangil at kuko na animoy mga kutsilyong kayang bumutas sa kanyang kalaban sakali may magtangkang umatake sa kanya. Ang kanyang mga braso ay kanyang iniangat, sabay labas ng kung anong balahibo mula sa kanyang kilikili. Nagmistula itong pamaypay kung bumukadkad at tinakpa ng butas sa kanyang balikat sabay naging isang malaking pakpak. Ang buong akala ko, tapos na ang pagpapakita niya sa kanyang tunay na katauhan. Subalit hindi pa pala. Narinig ko ang tila pagkapunit ng kanyang balat sa bewang hanggang sa dahan-dahan itong nahati at naging isang manananggal. Napaatras ako dahil sa labis na takot. Ay pupula ng kanyang mga mata habang nanlilisik akong pinagmamasdan. Nagmamakaawa ko sa kanya nang umangil siya sa akin. Akala ko kasi ay hindi na niya ako kilala. Ngunit nagulat ako nang sabihin niyang, "Hindi kita nakakalimutan. Ang anyo ko lang ang nagbago. Pero hindi nawawala ang alaala ko. Kaya wala kang dapat ikatakot." Ibinalik niya ang anyo sa dati at madamdamin akong niyakap. "Kahit kailan ay hindi kita sasaktan. Nakahanda akong ipagtanggol ka sa mga taong gustong manakit sa iyo." Nag-iyakan kaming dalawa at nagkasundo. Nangako kami na walang iwanan at kikilatisin muna ang bawat lalaking iibigin naming dalawa. Hindi naman daw namin maiiwasan na magkaroon ng mga minamahal at suportado namin ang isa't isa. Matapos ang puso sa puso naming usapang iyon, balik kami sa dating gawi. Siya sa pag-alis sa gabi, samantalang ako naman sa matyagang paghihintay sa kanyang pagdating. Kaya lang, may mga panahon talagang hindi maiiwasang makaramdam ako ng pagkaburyong sa aking pag-iisa. Minsan ay naisip kong sundan siya.
Nasaksihan ko kung paano siya umatake sa kanyang mga biktima. Pinatay niya ang matandang lalaking kilala niya. Sunod ay dinali niya naman ang alagang baboy nito. Nakita ko siyang kumakain ng naghihingalong baboy. Tinatanggalan niya ng mga lamang loob at nilantakan na tila ba isang napakasarap na putahe ang nakahain sa kanya. Ang lalaking may-ari naman ng baboy ay halos katayin na niya at tanggalan ng mahalagang lamang loob tsaka sarap na nilantakan. Binalian at tinanggalan ng dugo na animoy tubig kung kanyang sipsipin. Sindak na napatakip ako ng aking bibig upang mapigilan ang pagpakawala ng isang matinis na sigaw. Ewan ko ba kung bakit biglang nanumbalik ang takot ko mula sa mga taong nananakot at umahabol sa akin. Nakikita ko ang mga taong ito sa kanyang paraan ng pagkatay at pagiging mabangis. Ang buong akala ko ay maingat na ako. Yun nga lang, napansin ako ni Ara. Nabigla siya nang makita akong kanina pa siyang pinagmamasdan. Tila hindi niya inaasahang naroon ako at nasaksihan ang kanyang ginawa. Pero sa halip na magalit, yuko ang ulong lumapit siya sa akin at magpapaliwanag daw siya sa kanyang ginawa. Wala naman akong makapanggalit sa aking puso. Sa halip ay naawa ako sa kanya. Alam ko kung gaano kahirap itago ang kanyang tunay na pagkatao. Walang salitang namutawi sa aking labi nang lapitan ko si Ara at mahigpit na niyakap. Sinabi ko sa kanya na wala akong karapatang panghimasukan ang kanyang personal na buhay. Sinabi niya sa akin na hindi naman daw niya kontrolado ang kanyang pagkatao. Nakakaamoy siya ng sariwang dugo at nalalaman kung saan ito banda. Kaya niyang hulaan ang taong may makapal na lamang loob at nakakaramdam din siya ng takot. Kaya niyang gawin ang imposible at mga bagay na hindi inaasahan. Kapag nauuhaw siya o nagugutom, tanging kaya niyang gawin ay ang manghuli ng mga ligaw na hayop na papatid sa naguhuramintado niyang katauhan. Pero kapag talagang gutom na siya, hindi na niya mapigilan ang sarili na dumaluhong sa kalsada at tumangay ng tao. Nanginginig daw ang kanyang kalamnan sa tuwing nakakaamoy siya ng sariwang dugo ng tao. Pero maliban lang daw sa akin, hindi niya ako kayang saktan. Ngumiti ako sa kanya sabay sabing kahit ano pang gawin niyang pananakot sa akin ay hindi ako matatakot sa kanya. Wala akong pakialam kung ano man ang gawin niya sa buhay. Mahal ko siya at siya na lang ang kayamanang mayroon ako sa aking buong buhay. Lingid sa kanyang kaalaman, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Isang gabi, hinintay kong makaalis si Ara, tsaka inihanda ang aking sarili. Nagpunta ako sa madilim na kalsadang papunta sa bayan. Matagal na akong hindi napapagawi doon, kaya alam kong hindi na ako kilala ng mga tao. Naupo ako sa isang malaking putol na kahoy at matyagang naghintay. Batid kong may daraan pa kaya sinadya kong mag-abang habang hinahasa ang aking dalang palakol. Ilang saglit lang, may namataan akong lalaking tila nagmamay-ari na ng kalsada. Mukhang lasing ito at hindi na makapaglakad ng maayos. Tinitigan ko ang nasabing lalaki at nakita ng malinaw ang kanyang mga mata. Natatandaan ko siya. Siya ang isa sa mga lalaking humahabol sa akin noong gabing tumatakas ako sa kanila. Gaano na nga ba katagal? Mukhang taon na ang nakalipas mula nang tumakas ako sa kamay ng hayop ng mga lalaking yon. Kinutya nila ako at tinawag akong masamang babae. Wala akong nagawa nun kundi ang lihim lang na umiyak dahil sa sama ng loob. Pero ngayon, hindi naman siguro masama kung gumanti ako. Hindi naman siguro masamang sila naman ang bigyan ko ng sindak dahil sa kanilang ginawa noon sa akin.
Nang mapatapat ang lalaki sa aking kinaroroonan, ay walang awa kung tinagpas ang kanyang liig gamit ang palakol. Dahilan para sumirit ng malakas ang kanyang sariwang dugo. Ni hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataong makapagsalita at mabilis na hinampas ng paulit-ulit hanggang sa magkadurog-durog ang kanyang buong kalamnan. Kagaya ng ginagawa nila sa kanilang mga biktima noon. Walang takot kung itinapat ang aking muka sa kanyang mala-fountain na dugo at dinilaan pa ang mga yon. Hindi na ako makokonsensya. Sila lang din naman ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Iniuwi ko ang bangkay at hinila papunta sa bahay. Madaling araw na ng mga oras na iyon at namataan ko siyang kauuwi lang din sa bahay. Sasabihin niya sanang wala siyang nakuha dahil ako man ay natuto ng kumain ng mga pagkaing nakahiligan niya. Ngunit nagulat siya nang makita kung ano ang aking dala, tsaka namilog ang mga mata at ako ay sinalubong. Sinabi ko sa kanya, "Pwede nating pagsaluhan tong bangkay na dala ko para naman huwag kang mailang sa akin." Labis ang tuwa niya at kaagad na hinila ang pinatay ko sa loob ng bahay at doon kinatay ang aming pagkain. Sa halip na matakot at mandiri, nakaramdam ako ng kasiyahan at katiwasayan habang kinakain namin ni Ara ang pinakauna kong pinaghirapang pataying biktima. Sarap na sarap niyang hinugot ang mga lamang loob ng lalaking dati ay tinatakot lang ako at nilantakan. Mula sa atay, puso at bituka ay wala siyang pinalagpas. Maging ang mga baga ng lalaki ay kanyang sinipsip hanggang sa wala na itong natirang katas. Gayon din ang ginawa ko. Kinain ko ang ilan sa mga parte ng lalaking biktima at napagtantong masarap naman pala ito. Mas masarap pa sa karneng baboy na nakapagbuo ng aking mundo. Alam kong isang krimen ang aking ginawa. Isang karumal-dumal na krimen. Pero hindi ko man lang ito pinagsisihan. Alam kong kaya kong tiisin ang lahat para lang sa ikasisiyan ng aming loob. Sabi pa nga ni Ara, hating laman na daw kami magmula ngayon. Ituturing na niya akong karugtong ng kanyang bituka. Masaya kaming nagngitian habang nagsusubuan. Kahit tigmak na sa dugo ang aming mga mukha ay pareho kaming walang pakialam. Ewan ko ba, hindi ako makaramdam ng konsensya. Ang naiisip ko lang ay ang ikasisiya ni Ara. Nais ko siyang maging masaya. Kahit pamulat kami sa katotohanan siya ay hindi isang normal na tao. At ako naman ay normal lang, ngunit gusto nang yakapin ng pagkaaswang. Sakali mang wala na talaga akong mapupuntahan kundi ang maging isang nakahihindik na nilalang. Nang sumunod na gabi, umalis ulit ako. Sa kabilang bayan ako dumayo para mag-abang ng panibagong biktima para maging konsumo namin sa susunod na mga araw. Nag-alala ako dahil medyo kinakabahan ako ng mga panahong yon. Unang pagkakataong nakaramdam ako ng takot kahit nasanay na akong kumatay ng tao. Ewan ko ba, mas nababalisa ako sa pag-aalala kung bakit pakiwari ko ay may mangyayaring masama ngayong gabi. Madaling araw na nang makauwi ako at naabutan kong nanghihinang si Ara sa labas ng aming tahanan. Labis-labis ang aking takot nang makitang sugatan siya. Nakipagsagupaan daw si Ara sa bibiktimahin sana niya. Malalim ang natamo niyang sugat sa balikat. Halos mga lahati ang kanyang braso dahil sa lalim ng sugat na kanyang natamo. Sindak na hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Si Ara na lang ang natitira sa akin. Siya ang kalahating bituka ko. Bago ko pa man siya gamutin ay pumalahaw muna ako ng iyak. Inilabas ko muna ang aking nararamdaman.
hanggang sa magawa ko ng ikalma ang aking sarili. Ngunit nakakalungkot mang isipin, hindi ko na siya naagapan pa. Tuluyan siyang nanghina dahil sa malaking bahagi ng kanyang braso ang napuruhan. Mangiyak-ngiyak na kinausap ko siya at tinanong, "Ano ba ang dapat kong igamot sa'yo?" Umiling lang si Ara at sinabing hindi na daw niya kaya. Anya, hindi daw siya mawawala sa aking pagkatao. Nagpapasalamat siya sa lahat ng aming naging pinagsamahan. Mahal na mahal niya ako at nakahanda siyang ialay ang kanyang buhay para sa akin. Umiling ako nang hawakan niya ang aking kamay. Anya, may ibibigay siya sa akin na isang mahalagang bagay. Umiling ako sabay sabi sa kanya na hindi ko kailangan ng mahalagang bagay na ibibigay niya. Mas mahalaga sa akin ang kanyang buhay, kaya sana lang wag na siyang mag-iisip ng ibang bagay na alam kong ikawawasak naming dalawa. Sabi pa niya, wag akong malungkot at hindi naman daw siya maglalaho. Sana daw ay maintindihan ko na ang lahat ng mga bagay na nasa aming buhay ngayon ay lilipas lang at talagang maglalaho din. Nakakaintinding tumango ako at sinabing nakahanda na ako sa kanyang paglisan. Ngumanga siya at inilabas ang isang itim na bertud. Tsaka iniabot sa akin. Nang tanggapin ko ang bagay na yon, basta na lang bumagsak ang kanyang kamay. Tanda na wala na siyang buhay. Masakit man, tinanggap ko ang kanyang binigay. Alam kong balang araw, kung mabibigyan man ako ng pagkakataong mabuhay muli, nanaisin kong siya ang magiging kapatid ko at kalahating laman na hindi ko kailanman papakawalan. Hanggang dyan po ang aking kwento at maraming salamat. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.